Ang tanghaling tapat sa nag-aapoy na aspalto ng EDSA ay biglang naging isang di inaasahang entablado ng hustisya, nang ang isang matandang motorista ay sinubukang gipitin ng isang tiwaling pulis. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay yumanig sa lahat. Ito ang totoong kwento ng katapangang gumising sa natutulog na lansangan ng Maynila, sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw. Sa ilalim ng matinding init na bumabayo sa Kalakhang, Maynila, habang ang mga lansangan ay nag-uumapaw sa ingay ng mga busina at dagundong ng makina, ay marahang bumibiyahe ang isang lalaking may edad na, kilala sa pangalang Tatang Mateo. Marahil ay nasa 50 taon na ang kanyang edad, ngunit ang tibay ng kanyang paninindigan ay hindi kailanman humina. Nakaupo siya ng tuwid sa kanyang luma, ngunit alagang Honda Wave, isang itim na motorsiklo na mahinahong sumisingit sa siksikang daloy ng trapiko. Hindi siya isang taong kapansin-pansin, ngunit mayroong bigat at dignidad sa kanyang simpleng anyo. Suot niya ay isang itim na t-shirt na hapit sa kanyang payat, ngunit matipunong katawan, at isang pares ng itim na pantalon na malinis at walang gusot. Bagamat ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng puti at ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw, ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng kapanatagan at tiwala sa sarili. Tila ba nagtatago ito ng isang mahabang kwento na hindi pa niya naibabahagi sa mundo. Hindi siya isang mahalagang tao, hindi opisyal ng gobyerno, o isang malaking negosyante. Siya ay larawan ng isang karaniwang mamamayan, isang taong tapat na sanay lumakad sa tuwid na landas, kahit pa ang daan sa paligid niya ay liko-liko. Ang kanyang pangangatawan ay hindi nagpapakita ng anumang karangyaan, ngunit ang paraan ng kanyang paghawak sa manibela, ang paraan ng kanyang pagmamasid sa daan, ay nagpapahiwatig na hindi siya isang basta-bastang motorista. Mayroong katatagan sa bawat kilos niya, isang likas na pag-iingat na marahil ay hinubog ng mahaba at mahirap na karanasan sa buhay. Ang mga tao sa paligid niya ay maaaring hindi siya pansinin ng 2 beses, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong matanda. Sa likod ng kanyang may edad na anyo ay may isang lakas na hindi nakikita ng mga mata at isang dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Si Tatang Mateo ay hindi lamang isang matandang motorista sa gitna ng syudad. Siya ay simbolo ng tahimik na katapangan, ang katapangang huwag yumuko sa kawalang katarungan, kahit na alam niya ang panganib na kaakibat nito. Nang binabaybay niya ang mga lansangan ng Maynila ng araw na iyon, wala siyang balak na humanap ng gulo. Ginagawa niya lamang ang kanyang karaniwang gawain sa araw-araw, marahil ay papunta sa palengke, o marahil ay may bibisitahing kamag-anak. Ngunit ang tadhana sa tanghaling iyon ay inilagay siya sa isang pagsubok na tanging ang mga may matibay na paninindigan lamang ang makakalagpas. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa lakas ng prinsipyo. At iyon ang nagpapaiba kay Tatang Mateo sa karamihan. Nang tanghaling iyon, ang Maynila ay nasa pinakaabalang yugto nito. Ang araw ay walang awang nagbabaga, nakabitin sa kalangitan na parang isang bolang apoy na handang pasuin ang sinumang maglakas loob na lumabas. Ang EDSA ay isang ilog ng bakal at usok, pinupuno ng agos ng mga sasakyan mula sa lahat ng direksyon. Ang mga motorsiklo ay siksikang sumisingit, ang mga kotse ay naguunahan, at ang mga pampublikong bus ay humihinto kung saan-saan, na lalong nagpapabuhol sa trapiko. Ang tunog ng mga busina ay naging pang-araw-araw na himig, kahalo ng ugong ng mga makina at sigawan ng mga nagtitinda sa bangketa na nag-aagawan ng atensyon. Ang usok mula sa mga sasakyan ay namumuo sa hangin, lumilikha ng isang manipis na kumot na nagpapabigat sa paghinga. Ito ang mukha ng Maynila na magaspang at tapat, walang palamuti, isang lugar kung saan kailangan mong maging alisto o maiiwan ka. Sa kahabaan ng mga bangketa, ang abala ay hindi rin matatawaran. Ang mga pedestrian ay sumusubok tumawid sa mga siwang ng mga sasakyan, ang ilan ay tumatakbo habang tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa alikabok at init. Sa ilalim ng mga kupas na payong, ang mga nagtitinda ay nag-aalok ng malamig na palamig, mga tusok-tusok na pagkain, at mga hiniwang prutas na mukhang sariwa sa kabila ng pagiging napapalibutan ng usok. Ang ilang mga dispatcher at barker ay nakatayo sa mga anino ng mga sasakyan, nagmamasid sa mga posibleng pasahero, habang sumisenyas sa mga driver na naghahanap ng sakay. Bawat isa ay abala sa sarili nilang mga gawain, walang pakialam sa isa't isa, na para bang ang oras ay sapat lamang para sa kanilang sarili. Ang lungsod na ito ay hindi kailanman nagbibigay ng pahinga. Ang mahihina ay masasagasaan. Ang malalakas ay kailangang patuloy na gumalaw.
Sa gitna ng lahat ng ito, si Tatang Mateo ay bahagi ng pulso ng lungsod na patuloy na tumitibok. Marahan siyang umuusad, ngunit tiyak, sakay ng kanyang motor. Kabahagi ng karamihan, ngunit hindi kailanman nalulunod dito. Walang sinumang nakapansin sa kanya ng espesyal. Isa lamang siyang matandang lalaki sa isang motor, tulad ng libo-libo pang iba. Ngunit doon mismo nakasalalay ang lakas ng lungsod na ito. Bawat tao ay may dalang kwento, at hindi lahat ay nakikita sa panlabas na anyo. Sa likod ng nakakapasong init, sa likod ng mga pagod na mukha na nagmamadali, nagtatago ang Maynila ng mga sandali na maaaring maging kasaysayan. At nang tanghaling iyon, habang libu-libong gulong ang walang tigil na umiikot, walang sinuman ang nakakaalam na isang di inaasahang pagtatagpo ang malapit ng maganap at ang lungsod na ito ang magiging saksi. Habang binabagtas ni Tatang Mateo ang isang pangunahing bahagi ng EDSA na mainit at siksikan sa puso ng Kamaynilaan, bigla niyang napansin ang ilang pulis na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi sila mukhang nag-aayos ng trapiko o tumutulong sa mga mamamayan. Sila ay nakahanay ng may pagka-istrikto, nakapwesto sa gilid ng daan na may kahina-hinalang kilos. Walang malinaw na mga palatandaan, walang anunsyo, walang karatula na nagsasabing mayroong opisyal na checkpoint. Ngunit sa gitna nila ay may isang figura na pinakakapansin-pansin, si Effie Isaberto. Isang pulis na may malaking pangangatawan, nakasuot ng matingkad na berdeng high-visibility vest sa ibabaw ng kanyang kumpletong uniforme na hapit sa kanyang bilugang katawan, at isang sombrerong bahagyang nakatagilid na tila sinadyang isuot upang magbigay ng impresyon ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay mukhang relax, ngunit ang kanyang maliliit na mata ay umawali sa bawat sasakyang dumadaan, na parang isang maninila na naghihintay ng mahinang biktima. Sa mabagal ngunit mayabang na mga hakbang, pinahinto ni Effie Isaberto ang ilang mga motorista. Hindi siya gaanong nagsasalita, sapat na ang isang tango o isang maikling kumpas ng kamay. Ang mga sasakyan ay kailangang tumabi. Walang kalinawan kung sino ang pinahihinto at bakit. Ang lahat ay tila isang biglaang desisyon na batay sa kutob, o mas tamang sabihin, sa kanyang personal na kagustuhan. Pagkatapos, ang tingin ni Berto ay napako sa isang motor na mahinahong umuusad, ang itim na Honda Wave na minamaneho ng isang matandang lalaki, si Tatang Mateo. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Berto ang kanyang kamay at nagbigay ng isang malakas na senyas na huminto. Hoy! Tabi! Tabi muna! Ang kanyang boses ay malakas at walang bahid ng paggalang. Si Tatang Mateo, nang walang anumang pagtutol, ay mahinahong tumabi sa gilid ng kalsada. Wala pang tanong, wala pang usapan, tanging mga tingin ang nagsisimula ng magsalubong. Ang tingin ng isang taong sanay na umabuso sa kapangyarihan ay sumalubong sa tingin ng isang taong hindi kayang lokohin. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sasakyang patuloy na dumadaloy, ang kapaligiran sa lugar na iyon ay tila nag-iba. Ang mga dumaraang mamamayan ay nagsimulang sumulyap. Ilang mga motorista ang nagdahan-dahan, nag-uusisa. Ngunit para kay Berto, ito ay isang ordinaryong gawain lamang. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakaharap. Nakikita lamang niya ang isang matandang lalaki na may simpleng kasuotan, mukhang isang ordinaryong mamamayan na madaling takutin. Lumapit siya ng may kumpiyansa, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng kayabangan. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng ordinaryong pangangatawan na iyon ay nakatayo ang isang taong hindi papayag na yurakan ang kanyang dignidad. Wala pang mga salitang nabibitawan, ngunit ang tensyon ay nagsisimula ng tumaas. At sa paraan ng kanyang pagtingin, alam ni Tatang Mateo na hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Gamit ang kaliwang kamay na nakapamiwang at ang dibdib na nakausli, lumapit si Effie Isaberto kay Tatang Mateo, na ngayon ay kalmadong nakatayo sa tabi ng kanyang motor. Ang pulis na may malaking katawan ay tumitig ng maihinala, na para bang sa itsura pa lamang ay nakabuo na siya ng konklusyon na may kasalanan ang nasa harap niya. Walang anumang pag-aalinlangan, walang ngiti, at walang pagbanggit ng pangalan o paliwanag kung bakit siya pinahinto, direkta siyang nagsalita ng malakas, lisensya at rehistro, tay. Bilis! Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng diin. Hindi ito isang utos na naaayon sa batas, kundi mas malapit sa isang pananakot. Si Tatang Mateo, na mula pa sa simula ay kalmado, ay hindi nagpadala sa probokasyon.
Sa mabagal ngunit tiyak na kilos, binuksan niya ang maliit na kompartimento sa harap ng kanyang motor at inilabas ang Ibinigay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa pulis, walang bahid ng anumang takot. Tinanggap ni Berto ang mga dokumento at sinuri ito na may peking ekspresyon na para bang naghahanap ng mali na umaasang makahanap ng butas. Ngunit ang mga papeles ay legal. Tugma ang mga datos. Walang problema. Ngunit hindi pa kontento si Berto. Lisensya mo, nasaan? Tanong niya ng maikli habang nakahalukip-kip. Sa pagkakataong ito, si Tatang Mateo ay bahagyang natahimik. Muli niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kompartimento, ngunit pagkatapos ay huminto. Marahan siyang kumurap at saka tumingin kay Berto ng may katapatan. Lisensya ko. Naiwan sa bahay, sir. Nakalimutan kong dalhin. Ang mga salitang iyon ay binitawan sa isang kalmadong tono, puno ng katapatan. Hindi naghahanap ng dahilan, hindi nagsisinungaling, kundi umaamin sa pagkakamali ng may dignidad. Ngunit para sa isang taong tulad ni Berto, ang pag-amin na iyon ay hindi isang bagay na dapat unawain ng may kabaitan, kundi isang butas na maaaring gamitin para lalong manggipit. Biglang nagbago ang mukha ni Berto, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pakiramdam na nakakuha siya ng kalamangan mula sa sitwasyon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting hindi kaaya-aya, isang ngiting puno ng masamang balak. Nako, violation yan, tay. Kung walang lisensya, dapat tiketan. Pero, pwede naman nating ayusin to sa magandang usapan, sabi niya habang tinatapik-tapik ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ang mga salitang iyon ay pamilyar na sa pandinig ng marami. Hindi ito isang saway, hindi isang babala, kundi ang kodigo para sa kotong. Ngunit si Tatang Mateo ay hindi nag-react tulad ng mga karaniwang nakakaharap ni Berto. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, walang kilos na nagpapahiwatig na gusto niyang makipag-areglo. Pinagmasdan niya si Berto na para bang sinusukat ang intensyon at moralidad ng kanyang kaharap. At sa paraan ng kanyang pagtayo, sa kislap ng kanyang mga mata, malinaw na si Tatang Mateo ay hindi ang tipo ng mamamayan na madaling matatakot. Ang pulis na si Berto ay mas lumapit pa. Ang kanyang malaking katawan ay halos harangi na ang sikat ng araw mula sa direksyon ni Tatang Mateo. Sa isang istilong nagkukunwaring palakaibigan, ngunit puno ng katusuhan, bahagyan niyang ibinaba ang kanyang boses, na para bang nais mag-alok ng mas madaling paraan. Ganito na lang, tay, sabi niya ng pabulong habang sumusulyap sa kaliwat kanan. Kaysa maabala ka pa sa pagtubos ng tiket, dito na lang natin ayusin. Para parehas tayong masaya, di ba? Ang mga salitang iyon ay hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Iwinagayway niya ang mga papeles sa kanyang kamay na parang pain, umaasang agad na mag-aabot si Tatang Mateo ng pera nang walang maraming tanong. Ito ang mukha ng isang alagad ng batas na umaabuso sa kanyang posisyon. Hindi na isang tagapagpatupad ng batas, kundi isang mangungotong na nakauniporme sa gitna ng nag-aapoy na init ng Maynila na may kasamang pawis at alikabok. Ito ay isang malinaw na larawan ng krimen na nakabalot sa pormalidad. Subalit, ang kanyang kaharap sa araw na iyon ay hindi isang ordinaryong mamamayan na kayang takutin. Tinitigan siya ni Tatang Mateo ng diretsyo, walang bahid ng takot. Alam na alam niya kung ano ang nangyayari at alam niyang ang pagbibigay ng pera sa mga tiwaling tulad nito ay magpapatuloy lamang sa kadena ng kawalang katarungan na gumagapos sa mga maliliit na mamamayan. Paumanhin, Ginoong Pulis, sabi niya sa isang tonong patag ngunit puno ng diin. Wala akong dalang lisensya. Tama po yon. At handa akong tanggapin ang parusa ayon sa batas. Pero kung hihingi kayo ng pera na walang opisyal na proseso, hindi ko po ibibigay. Ang boses na iyon ay hindi malakas, ngunit tumama ito sa pandinig ni Berto na parang isang maso. Dahil sa likod ng simpleng pangungusap na iyon ay may isang bagay na bihira ng makita, integridad. Isang paninindigan na hindi mabibili ng sobre, hindi maipagpapalit sa takot. Tumanggi si Tatang Mateo, hindi dahil gusto niyang makipagtalo, kundi dahil alam niyang kung yuyuko siya ngayon, ang tama ay hindi na kailanman magkakaroon ng puwang para manindigan. Natahimik sandali si Berto, nanliit ang kanyang mga mata, at nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya inaasahan na lalabanan siya, lalo na ng isang matandang lalaki na tila walang anumang kapangyarihan.
Sanay siyang humarap sa mga motoristang natataranta, nagmamadaling buksan ang kanilang mga pitaka, at pinipiling magbayad para lamang makaalis agad. Ngunit iba ngayon. May bumabagabag sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang ego na nasugatan. Naramdaman niyang minaliit siya, at iyon ang unti-unting nagpaakyat ng galit sa kanyang ulo. Sinubukan niyang tawanan ang pagtanggi na para bang wala siyang pakialam. Ngunit hindi maitago ng kanyang mukha ang pagkapahiya. Dahil alam ni Berto na hindi pera ang tinanggihan, kundi ang kanyang pagkatao. Ang bulok niyang karakter ay nabasa at tahasang tinanggihan ng isang taong inakala niyang mahina. At para sa isang taong umaabuso sa kapangyarihan, ang ganoong uri ng pagtanggi ay isang masakit na sampal. Nang makita ang hindi natitinag na paninindigan ni Tatang Mateo, sinubukan pa rin ni Berto na kontrolin ang sitwasyon. Nagkunwari siyang relax, ipinatong ang kamay sa kanyang baywang, sinusubukang ipakita na siya pa rin ang maihawak ng kapangyarihan sa lansangang ito. Ngunit hindi nagbigay ng puwang si Tatang Mateo para sa ganoong uri ng laro. Humakbang siya ng bahagya, pumantay sa kinatatayuan ng pulis ng walang takot. Kung ito ay opisyal na checkpoint, maaari ko bang makita ang inyong mission order? Ipakita ninyo sa akin ang basehan ng batas, kung nasaan ang opisyal na utos, at kung sino ang in charge dito, sabi niya ng malakas. Ang boses na iyon ay tumagos sa ingay ng mga sasakyan, matatag, malinaw at direktang tumutumbok sa puso ng issue. Hindi lamang ito pagkwestiyon sa proseso, kundi pagkwestiyon sa integridad sa likod ng unipormeng suot ni Berto. At doon, nagsimula ang unang hakbang ng paglaban, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katapangang magtanong ng nararapat. Agad na natigilan si Berto, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa kanyang kilos at lohika. Hindi niya inaasahan na alam ng matandang ito ang tamang proseso. Karaniwan, ang mga mamamayan ay agad na yuyuko, susuko, o hihingi ng tawad ng hindi naman hinihingan. Ngunit iba ito. Hindi lang alam ni Tatang Mateo ang kanyang mga karapatan, kundi alam niya kung paano ito ipahayag ng may katumpakan. Inalis ni Berto ang kanyang tingin sandali, nagkunwaring maihinahanap sa bulsa ng kanyang vest, at saka sinabi ng malabo, "Nako, ito ay regular na tungkulin, Tay. Madalas naming ginagawa to." Ang mission order. Nandoon sa presinto. Kami ay sumusunod lang sa utos ng nakatataas. Ang mga salitang iyon ay walang laman. Murang retorika. Walang anumang ebidensyang ipinakita. Isang sanay na palusot na nabuo mula sa paulit-ulit na pang-aapi. Ngunit para kay Tatang Mateo, ang mga kasinungalingang tulad nito ay hindi maaaring palampasin. Tinitigan niya si Berto ng mas malalim, nananatiling kalmado ang kanyang boses, ngunit matalim. Kung hindi ninyo maipakita ang mission order, ibig sabihin hindi ito checkpoint. Ito ay pangungutong. Ang mukha ni Berto ay nagsimulang mamula, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagiging sukdulan sa katotohanan. Ang isang taong tulad niya ay hindi sanay na labanan ng mga tapat na salita. Mas sanay siya sa takot, sa mga pitakang bumubukas, bago pa man magsalita ang bibig. Ngunit sa araw na ito, nakatagpo siya ng isang taong hindi lamang naiintindihan ang kanyang mga karapatan, kundi may lakas ng loob na igiit ang mga ito. Ilang mga motorista na nanonood mula sa malayo ang nagsimulang lumapit, nagkukunwaring huminto sa gilid ng daan upang makita kung ano ang nangyayari. Ang kanilang mga tingin ay palipat-lipat sa pagitan ni Berto at Tatang Mateo, at dahan-dahan, nagbago ang kapaligiran. Ang dating Pinlano bilang isang lugar ng pangungutong ay ngayon ay naging isang pampublikong entablado. At sa gitna ng maingay na EDSA, isang matandang lalaki ang nakatayong tuwid, pinipilit ang isang nakaunipormeng alagad ng batas na sagutin ang isang simpleng tanong, nasaan ang mission order mo? Nang ang hiling ni Tatang Mateo, tungkol sa mission order, ay hindi nasagot ng anumang lehitimong patunay at sa halip ay nagsimulang makaakit ng atensyon ng mga dumaraang motorista. Nawala ng kontrol si Berto sa kanyang munting entablado ng kapangyarihan. Siya, nasanay na manggipit at manakot, ay ngayon ay nakakaramdam na sinusuko ng isang matandang lalaki na walang ranggo, walang armas, ngunit may katapangang lumaban gamit ang katotohanan. Ang mga salita ni Tatang Mateo, kung walang mission order, ito ay pangungutong, ay umalinggaw sa pandinig ni Berto, sumugat sa kanyang marupok na dangal. Ang kanyang mukha, na dating relax, ay naging tensyonado. Ang mga ugat sa kanyang liig ay nagsimulang umumbok, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Hindi dahil napahiya siya sa kanyang sariling kasinungalingan, kundi dahil ang kapangyarihang karaniwan niyang hawak ay ngayon ay hinahamon ng harapan sa publiko. Walang babala, walang makatwirang dahilan, biglang kumilos ang kamay ni Berto. Ang unang suntok ay tumama sa mukha ni Tatang Mateo, sinundan ng isang malakas na tulak na nagpatumba sa matanda. Ilang mga taong nakapaligid ay biglang nagulat. Ang ilan ay sumigaw, ngunit walang sinuman ang sapat na malapit para pigilan ang pangyayari. Hindi tumigil si Berto. Isang sipa ang pinakawalan niya sa tiyan ni Tatang Mateo, at isa pa sa kanyang balikat. Bumagsak ang matanda. Ang kanyang mukha ay tumama sa matigas na aspalto. Dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang sentido, dumungis sa itim niyang t-shirt. Ngunit kahit na binugbog ang kanyang katawan, ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Hindi siya umiyak, hindi dumaing. Tumingin lamang siya ng tahimik, malamig at puno ng babala. Dahil ang nasaktan sa araw na iyon ay hindi lamang isang matandang katawan, kundi ang karangalan ng isang taong hindi kayang bilhin ng takot. Ang mga tao ay nagsimulang dumami. Ilang mga motorista ang nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ang iba ay sumisigaw, hinihiling na tumigil na si Berto. Ngunit sa kanyang galit, nawalan na ng lohika si Berto. Hindi na siya isang alagad ng batas, kundi isang aroganting nilalang na napahiya sa katotohanan at gumanti sa pamamagitan ng karahasan. Inakala niyang kayang pasukuin ng dahas ang dignidad, tulad ng dati. Ngunit iba ngayon. Si Tatang Mateo, na ang katawan ay puno ng dugo at ang damit ay punit-punit, ay dahan-dahang umupo, sinusuportahan ang kanyang katawan gamit ang isang kamay. Hindi pa siya lumalaban. Ngunit sa kislap ng kanyang mga mata, alam ng lahat na hindi pa siya tapos. At sa kanyang pagkabulag, hindi na malaya ni Berto na kalalampas niya lang sa isang hangganan na hindi dapat kailanman galawin. Sa gitna ng mga sugat at dugong dumadaloy sa kanyang mukha, si Tatang Mateo ay nanatiling hindi gumagalaw ng padalos-dalos. Nakaupo siya sa aspalto, ang isang tuhod ay nakatukod, habang ang isang kamay ay sumusuporta sa kanyang katawan na bahagyang nayanig. Mabigat ang kanyang paghinga, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil pinipigilan niya ang isang alon ng galit na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. Iginapang niya ang kanyang mga mata sa paligid. Ang mga tao ay nagsisimulang lumapit. Ilang mga kamera ng cellphone ang nakatutok. Ang ilan ay mukhang nag-aalala. Ngunit walang sinuman ang nakapigil kay Berto na nakatayo pa rin ng mayabang, nananakot habang nagtuturo. At doon mismo ginawa ni Berto ang kanyang huling pagkakamali. Minaliit niya ang isang taong hindi gumanti agad sa mga suntok. Hindi niya namalayan na ang katahimikan ni Tatang Mateo ay hindi senyales ng pagsuko, kundi isang huling babala. Sa isang mabagal na kilos, tumayo si Tatang Mateo mula sa sahig. Ang kanyang katawan ay tuwid sa kabila ng alikabok at dugo. At sa paraan ng kanyang pagtayo, naramdaman ng lahat na may nagbago. Ang kanyang tingin ngayon ay malamig, matalim, walang anumang panginginig. Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang kumuyom. Bahagyang umatras si Berto. Ang kanyang instinct ay nakaramdam ng panganib, ngunit huli na. Sa isang iglap, nagpakawala si Tatang Mateo ng isang malakas na suntok na direktang tumama sa mukha ni Berto. Ang suntok na iyon ay hindi basta-basta. Hindi ito kilos ng isang ordinaryong tao. Ito ay suntok ng isang taong dating marunong makipaglaban. Ang kalabog ng kanyang kamao ay sinabayan ang tunog ng pagkabali, at dugo ang agad na sumambulat mula sa ilong ni Berto, isang pagsabog ng naipong galit. Ang pulis na malaki ang katawan ay napahapay, ang kanyang katawan ay nawala ng balanse at ang kanyang ekspresyon ay blanko. Hindi makapaniwala. Hindi lamang siya nasaktan sa pisikal, kundi nayanig sa katotohanang ang kanyang kapangyarihan ay winasak sa isang iglap. Ang mga tao ay biglang nag-ingay. Ang ilan ay sumigaw sa gulat. Ang iba ay humiyaw sa hindi makapaniwalang kanilang nasaksihan. Isang matanda na kanina lamang ay binubugbog ng walang kalaban-laban ay ngayon ay nakatayo bilang isang hindi matitinag na figura. Lumuhod si Berto. Tinakpan niya ang kanyang ilong na malakas ang pagdurugo. Ang kanyang mukha ay hindi lamang nagpapakita ng sakit, kundi ng pagkatakot, pagkawasak at sindak. Nagsimula niyang makita na ang nakatayo sa harap niya ay hindi lamang isang ordinaryong matanda, kundi isang taong mas mapanganib kaysa sa sinumang nakaharap niya. Isang tapat na taong labis ng nasaktan.
At sa unang pagkakataon, nawala ang boses ni Berto sa lansangan. Ang natira na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Tatang Mateo at ang tingin ng daan-daang pares ng mga mata na nanonood. Isang pagganti na hindi nila inaasahan. Hindi pa man nakakatayo si Berto nang magsimulang humakbang si Tatang Mateo. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit ang bawat yapak niya ay umalinggaw-ngao sa isipan ng lahat ng nakasaksi. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, tanging isang katatagan na hindi matututulan. Puno ng sugat at dugo ang kanyang katawan, ngunit ang bawat kilos niya ay lalong lumalakas. Sa harap ng mga taong natigilan, tumayo siya mismo sa harap ng katawan ni Berto na nakasubsob. Sa isang kamay, hinawakan ni Tatang Mateo ang kwelyo ng uniporme ng pulis. Ang isa niyang kamay ay humawak sa sinturon sa likod ni Berto. At sa isang kilos na salungat sa luhika ng kanyang edad at pisikal na anyo, dahan-dahang binuhat ni Tatang Mateo ang katawan ni Berto sa ere. Matatag, walang anumang pag-aatubili. Ang mga hiyawan at sigawan ng pagkabigla ay sumabog mula sa mga manonood na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang matandang lalaki na ilang minuto lang ang nakalipas ay binugbog ng walang awa ay ngayon ay binubuhat ang katawan ng isang malaking pulis sa ibabaw ng kanyang ulo. Nagpumigla si Berto, sinusubukang makawala, ngunit ang lakas sa likod ng dalawang kamay ni Tatang Mateo ay hindi matutumbasan. Tila ba ang lahat ng galit na kanyang inipon, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mamamayang inapi, minura, at kinotongan ng huwad na kapangyarihang nakauniporme, ay sumabog sa isang aksyon na imposibleng makalimutan. Ang mga kamera ng cellphone ay nag-record ng bawat segundo. Ang mga tao ay sumisigaw, humihiyaw at mayroon ding hindi makapagsalita. Nasaksihan nila ang isang bagay na higit pa sa paghihiganti. Ito ay pagpapatupad ng dangal na ginawa hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ganap na katapangan. Pinanatili ni Tatang Mateo ang katawan ni Berto ng ilang segundo sa itaas ng kanyang ulo at saka dahan-dahang ibinaba sa lupa. Hindi ito isang marahas na pagbagsak, ngunit sapat na malakas upang mag-iwan ng isang malinaw na mensahe, hindi ka mas mataas kaysa kaninuman. Nang tumama ang katawan ni Berto sa lupa, hindi lamang ang kanyang katawan ang bumagsak, kundi ang buong peking otoridad niya ay nawasak. Siya ngayon ay hindi na isang pulis na iginagalang, kundi isang kahiyahiyang figura na binuhat sa langit at ibinagsak sa lupa ng mga kamay ng hustisya ng taong bayan. Nakatayo si Tatang Mateo sa ibabaw ng aspalto. Ang kanyang katawan ay tahimik, ang kanyang dibdib ay tumataas baba, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi nang may awa, kundi nang may paggalang na isinilang mula sa pambihirang katapangan. At sa gitna ng init ng Maynila, isang bagong kasaysayan ang nailimbag sa lansangang iyon. Hindi dahil sa armas, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa isang taong naglakas loob na magsabi ng tama na. Ang katawan ni Berto ay nakahandusay sa aspalto, humihingal, habang ang nanginginig niyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ang kahihiyang hindi niya maitatago. Ang kanyang uniporme ay gusot, ang kanyang mukha ay may pasa at duguan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang mas tumusok sa kanya ay ang tingin ng daan-daang pares ng mga mata na ngayon ay nakatingin sa kanya nang walang anumang paggalang. Hindi na siya nakatayo bilang isang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang isang simbolo ng arogansya na natalo ng katotohanan. Sa paligid niya, nagsimulang lumapit ang mga tao. Mayroong humihiyaw, mayroong nanunuya, at hindi kakaunti ang nagre-record sa kanilang mga cellphone habang sumisigaw, labanan iyang mga ganyan tang, o di sa wakas, mayroon na ring naglakas loob. Ang mga hiyawan na iyon ay hindi lamang pagdiriwang sa tagumpay ni Tatang Mateo, kundi isang pagpapalaya mula sa takot na matagal nang nagpatahimik sa maraming bibig. Si Berto, na dati-rati nananakot gamit ang kanyang posisyon, ay ngayon ay nakayuko na lamang. Nanginginig ang kanyang boses nang sa wakas ay lumuhod siya at sinabi ng mahina, "Patawad po, Tay. Nagkamali ako. Patawarin niyo po ako." Bumuhos ang kanyang mga luha, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa pagkawasak ng dangal na kanyang itinayo mula sa maskara ng kapangyarihan. Ang kanyang mga luha ay pumatak, humalo sa pawis at alikabok ng kalsada, naging saksi kung paanong ang kapangyarihang nasa maling lugar ay hindi kailanman magtatagal. Walang sinabi si Tatang Mateo. Nakatayo lamang siya ng tuwid, tinititigan si Berto ng may blangkong tingin, walang bakas ng paghihiganti. Dahil para sa isang taong may mataas na pagpapahalaga sa karangalan,
ang tunay na tagumpay ay hindi kapag bumagsak ang kalaban, kundi kapag nanindigan ang katotohanan ng hindi natitinag. At sa araw na iyon, ang katotohanan ay nanindigan sa gitna ng lansangan, matatag, matigas, at hindi na muling mapapatahimik. Ang mga tao ay dahan-dahang nagsimulang mag-alisan, ngunit ang kwento ay kumalat na. Ang mga video ng pangyayari ay kumalat sa social media, naging usap-usapan sa mga kapihan, mga group chat, at maging sa mga balita sa hapon. Ang pangalan ni Tatang Mateo ay nagsimulang banggitin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang simbolo ng katapangan ng maliliit na mamamayan laban sa kawalang katarungan. Sa gitna ng hirap ng buhay sa Maynila, isang pangyayari ang nagbago sa pananaw ng marami, na ang katatagan, katapangan, at katotohanan, kung mahigpit na hahawakan, ay kayang yumanig sinuman. Kabilang na ang mga taong matagal nang nag-aakala na sila ay nasa itaas ng batas. At sa huli, ang nanalo ay hindi lamang si Tatang Mateo, kundi ang lahat ng taong matagal nang piniling manahimik at